Ang problema sa mga katiwalian, korupsyon at hindi pagkakaunawaan ng mga namiminuno sa ating bansa. Kailan kaya ito magwawakas? Malulunasan pa ba ito? Bilang isang mamayan po, dito po sa residente ng Almeida de la Paz Subdivision, ay sobrang hirap po ng aming buhay. Ang hirap po ng aming mga sitwasyon. Kita niyo naman po, tungkol naman po sa flood control, nakikiusap po kami na masolusyonan po ang aming suliranin dito po sa pagbaha. Di po tayo tinamaan ng bagyo, pero ito po ang aming lugar. Baha agad. Lalo naman po kung kami po mismo ang tinumpok ng bagyo. Huwag naman po sana umabot na katulad po ng dati na hanggang dibdib po ang tubig dito. Ang mga residente dito ay namamangka. Mas mahal pa po ang pamasahe sa bangka kaysa sa tricycle. Kaya pakiusap po namin sa mga namiminuno sa ating gobyerno, masolusyonan po ang aming suliranin dito po sa Almeida de la Paz Subdivision. Alright! Napaka-dramatic ng video ni Madam. Talagang nasa gitna pa ng baha ang kanyang pagkuha ng video. Ang kanila pong tanong ay kailan kaya masusolusyonan ang pagbaha sa Pilipinas? Kayo po mga kababayan, ano po sa tingin ninyo? Masusolusyonan pa kaya ang pagbaha dito sa ating bansa? Sa totoo lang po si Attorney Harold Respicio, nakikita po niya na ang bansang Pilipinas ay napakadaming tubig sa paligid, napakadaming dagat po at napakaraming ilog. Kung minsan po sa aming bayan po, parating binabagyo po yan sa bayan namin ng Reyna Mercedes Isabela. Parating binabagyo po yan, signal number 3 kung minsan, madalas signal number 2, parating may malakas ang ulan at every time, since time immemorial, parati pong tumataas ang tubig. Historically po, ang technique dyan, kapag alam mong tumataas ang tubig, nung bago pa siguro magkaroon ng gobyerno ng Pilipinas, bago pa siguro dumating ang mga Kastila, yung mga ilog na yan ay talagang nag-overflow na po siguro kapag malakas ang ulan. Historically, kapag alam nyo pong ganun ang sitwasyon, siguro po wag muna po kayong tumira doon sa bagay na iyon. Pero po ang nangyari po sa ating lipunan ngayon kasi ay, lalo na po nararamdaman natin dito sa Metro Manila na ang daming mga nakatirang tao dito at ang daming mga gustong tumirang tao dito. Walang sapat na lupa, napipilitan po silang tumira sa mga lugar na hindi po angkop para tirhan ng tao dahil po kapag panahon ng pagbaha at malakas na pag-ulan ay lumulubog po ang kanilang bahay. Kaya po sa tingin ko po, mas maayos po sana ang ating pagpapatupad ng batas at zoning pagdating sa mga lugar kung saan po binibigyan ng pahintulot ang ating mga kababayan kung saan tumira. Kung titignan po ninyo, marami po ating mga kababayan sa kanilang mga tinitirhan ay hindi po angkop ang kanilang pinagpatayuan ng bahay para po hindi bahain. Yung mga lugar po na iyon ay bahain po. Kaya po dapat magkaroon po tayo ng maayos na regulasyon pagdating sa bagay na iyan. Meron po silang ipinapatupad na national zoning ng mga lupain dito sa Pilipinas para maitalaga na po yung mga lupa kung saan pwedeng tumira, pwedeng hindi tumira, pwedeng tayuan ng negosyo, pwedeng hindi tayuan ng negosyo. Alright, gawin nyo po yan para po maabisohan ng ating mga taong bayan kung saan sila dapat